Para man po bigyan tayo ng detalye rito sa inaprubahang umento sa sahod ng NCR Wage Board, makakausap natin live si Trade Union Congress of the Philippines Legislative Officer Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Sir, bakit po kaya hanggang 50 pesos lang ang inabot itong wage hike, no? Paano po ba ito kinalkula ng Wage Board? Ano po bang mga naging batayan dito? Ay, magandang umaga din po, no? Yan din po yung aming tanong, no? Sapagkat matagal na namin pinunto po, no? 36 years na po tayong nagre-regional wage board, pero hindi po natin alam kung saan hinugot sa hangin yung 50 pesos na binigay ng ating regional wage boards. At hindi rin po kami papayag na yung ating mga minimum wage earners ay parang nako-corner. Natanggapin na lang yung 50 kesa wala. Kaya po yung TUCP party list, day 1 pa lang ng 20th Congress kahapon, final na po natin yung 200 pesos legislated wage increase. Yan po yung naaprubahan ng House of Representatives noong 19th Congress. Kaya inaasahan po natin, no, mas mapapabilis natin na maipasa ngayong 20th Congress. Sir, lagi naman po kasing pinapanukala yung 200 pesos na dagdag sa minimum wage. Posible pa po ba itong maaprubahan? 50 nga lang po ang inaprubahan. Yung atin pong nagbibigay ng 50 pesos, yan po yung Regional Wage Board System. Yan din po ay nilikha ng Kongreso. Ngunit kami rin po ay nag-file sa House of Representatives ng isang resolution particularly to investigate po in aid of legislation itong ating mga Regional Wage Board System. Paano ba nila nagka-come up ditong 50 pesos? Ngunit kahit po na yan ay ginawa ng Kongreso, hindi rin po tinatanggal ng Kongreso yung kanyang kapangyarihan para itaas po yung sweldo ng ating mga kababayan. Kaya po nung 19th Congress, ang Senado po pinasa yung 100 piso, wala ni isang no vote. Ganon din po sa House of Representatives, pinasa po yung 200 pesos wage increase, wala din pong ni isang nag-no vote. Ito po ay refleksyon na talagang may seryosong reformang kailangan gawin po sa Regional Wage Board. Kaya kami po, no, lalo kami mga manggagawa po, ang aming pag-asa na lamang po ay yung 200 pesos wage increase mula sa Kongreso, not to mention the fact po, no, nakakaunti lang ng ating mga manggagawa, unfortunately, ang covered ng isang union at ng collective bargaining agreement para pataasin po yung kanilang sweldo. Sir Carlos, since nabanggit nyo na rin po yung Regional Wage Board, no? So reforma po ba, hindi pagbuwag ang inyong panukala? Kasi kahit po si Representative Elisan Fernando, no, sinasabi na hindi naman daw po tumutugon sa hinaing ng mga workers natin for an actual living wage, itong Regional Wage Board. Dapat baka buwagin na lang entirely. Ano po bang opinion nyo dito? Kaya yung amin pong pinanukala, no, final din namin yun kahapon, yung isang resolution na investigahan. Dahil napakarami pong policy alternatives na pwede po natin gawin after kung ano man yung maging resulta po ng investigasyon na yon. No? Una na din po dyan na inawaan namin yung panukala na tanggalin na lang yung ating Regional Wage Board System. Kung ganun po, no, ang magiging pangalawang tanong ay ano ipapalit natin, no? Kaya meron din po mga panukala na patuloy pong pinag-aaralan na gawin na lang po silang industrial kesa regional. Pero ang bottom line po ng issue po na ito tungkol po sa sistema ng pagtatakda ng sweldo ay number 1, bakit po hindi nasusunod yung 10 criteria na nakalathala sa batas po na lumikha sa Regional Wage Board? Number 1 criteria po doon is the demand for a living wage enshrined no less than sa Constitution. Pero ni isang beses, hindi po yan nabanggit ng kahit anong wage order. At pangalawa po, yung reality. Bakit po, no, mula nung 1989 na lahat po ng minimum wages ay 89 pesos, bakit po lubusang nahuli na yung ating mga kaubayan sa Bangsamoro na may 361 pesos? At doon naman po sa NCR, pinakamataas ngayon bago may kakaroon ng 695 pesos. Pero ito po ay kalahati lang halos nung itinatakda na ng Ibon Foundation na estimate na 1,200 po na nakabubuhay na sweldo. Sir, si Attorney Sunny Matula ng Federation of Free Workers, meron po sana siyang pinapanukala na progressive wage policy kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, kumbaga, meron po nito ang Indonesia, ang Malaysia, ang Singapore, kumbaga Southeast Asian countries. Posible po bang maipatupad yan dito? At ano po bang iba nating pwedeng gawin para makatulong sa ating mga manggagawa? Opo, no, una-una, itong 200 pesos legislated wage increase ay unang hakbang po tungo sa nakabubuhay na sweldo. No? Yung isang progressive wage policy, kailangan po patungo dun sa living
wage. Unfortunately, under dito sa kasalukuyang sistema natin, palayo tayo ng palayo dun sa living wage kasi kinakain ng inflation. Pangalawa, yung aming panawagan din kay Pangulong Marcos na sana sa State of the Nation address, i-recognize niya yung pangangailangan ng aumento ng ating mga kaubayan, hindi from the Regional Wage Board na parang pinaghahati-hati pa po natin yung bansa natin kung gaano kalaki yung increase na makukuha nila, kundi sa isang legislated wage increase. At pangatlo, sana masama to sa LEDAC priority bills na yun ang hindi nagawa noong 19th Congress. Gayun din, sinasabi din natin paulit-ulit na ang mga reforma po para pagandahin po yung terms and conditions of work ng ating mga manggagawa, dapat po bigyan po natin sila ng kasiguruhan sa trabaho, yung security of tenure at yung kanila pong karapatan na makapag-organisa at makapagpasok po sa collective bargaining agreements with their employers. Unfortunately po, our country remains among the 10 worst countries for workers according to the ITUC for the 9th straight year already. So kailangan po ng reforma patungkol po sa security of tenure, yung freedom of association po ng ating mga manggagawa, tungo po dun sa living wages ng ating workforce. Sir Carlos, sige, panghuli na lang po, no? Lagi po kasing sinasabi ng employers na sila naman daw po ang mahihirapan. Ano po ba, sa madaling salita, ang solusyon para mabalanse po ang pangangailangan ng mga employers at ng mga employee? At since malapit na po ang SONA, ano po bang inaasahan yung marinig kay President Bongbong Marcos ukol dito? Ay, unang-una po, yung mga sinasabi po ng ating mga kaibigan sa employers, yan po ay sinabi na rin nila sa Senado at sa House of Representatives. Dumaan na po ng almost 3 years of deliberations kung saan may mga studies na po yung ating mga think tanks gaya ng Ibon Foundation na ito pong 200 peso wage increase ay only 9 to 15% po ng kanilang annual profit. Kung ayaw po nila nitong umento, ayaw lang po nila i-share yung kakarampot na portion ng kanilang kita. Gayunpaman din po, yung aming pong panukala, House Bill number 88 for the 200 peso wage increase, nakalagay din po doon, hindi lamang yung existing exemptions sa ating mga barangay micro-business enterprises na may less than 10 employees, kundi pati po yung pagpo-provide ng incentives, assistance para po sa maliliit na negosyo upang makatulong po sa kanilang wage compliance. Kung kaya ito po ay isang win-win na panukala. Inisip po namin hindi lang employer, hindi lang manggagawa, kundi yung ating ekonomiya. Ang TUCP Party List naman po, layo naming marinig sa State of the Nation address ng ating Pangulo yung pag-recognize ng kinakailangang reforma po sa labor market natin at sa labor force. Particularly, so ang headline yan lagi, sana i-recognize kung bakit yung ating mga minimum wages ay below the poverty line under the Regional Wage Board system. Kailangan po ng isang legislated wage increase. Kailangan din pong ipasa yung security of tenure both in the public and private sector as well as yung kanila pong freedom of association, makapag-organisa at makapag-collective bargaining agreement. Lahat po ng ito ay kinakailangang reforma na feel po namin, yan po ang magiging hindi makakalimutang legasiya ng Marcos administration natin at isang bilang bansa kung tunay po tayong magiging bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Carlos. Yan po si Trade Union Congress of the Philippines Legislative Officer Carlos Miguel Oñate.